Hi guys! Welcome to my video. Today, isi-share ko sa inyo kung nasaan ako. Ayan, nakita nyo naman sila guys, ibang aking uniform. Dahil tayo po ay nandito sa dati kong pinagtatrabahoan. Guys, alam nyo, na-excite ako mag-vlog kasi nag-flashback lahat sa akin yung aking nakaraan nung nag-start pa ako dito sa work na ito. Si-share ko sa inyo bakit napaka-importante talaga na maganda yung pakikisama natin sa ating mga katrabaho, especially sa mga managers. Ayan, like now, kumbaga parang kahit wala na ako sa company na ito, naaalala pa rin nila ako at every time na kailangan nila ng tulong when it comes sa mga foreigners na gustong magtrabaho dito. So, naalala pa rin nila ako na tatawagan para mag-train sa mga foreigners. And I'm very blessed talaga guys. Ayan, nandito ako, madilim-dilim pa nga. Dito ako dinatnan ng kasipagan para gumawa ng vlog. Alam mo yun yung parang hindi ko kayang palagpasin na hindi ako mag-vlog dahil ang dami ko kasing na-experience dito. Marami akong karanasan dito sa work na ito and dito marami akong natutunan, especially na nagagamit ko ngayon sa aking pagninegosyo. Dahil guys, dito nag-start ako from the pinakamababang posisyon, naghuhugas ng plato, naglilinis ng mga sahig. Ayan guys, and alam mo kung talagang may pangarap talaga tayo, hindi talaga natin yung iindahin anumang klaseng trabaho yung ibigay sa atin. Especially nung nag-i-start ako, hindi ako masyadong marunong magsalita ng Hapon, hindi ako nakakabasa. Pero dahil may pangarap tayo guys, nangarap talaga ako na meron akong marating dito sa kumpanya na ito. Kaya naman nagpursigi ako, nag-aral ako at nakipagsabayan ako sa mga Japanese na mga katrabaho ko. Though hindi ako masyadong marunong ng sulat nila at hindi rin ako masyadong marunong sa pagbabasa ng sulat nila dahil napakahirap naman talaga. Pero alam mo yun, kung determinado ka talaga at may pangarap ka talaga, yun yung magbibigay sa'yo ng lakas ng loob para kayanin siya. Kaya naman guys, hindi ko talaga pinapalagpas yung pagkakataon noon para marami akong matutunan. And wala man sa isip ko noon na magnegosyo, basta ang pangarap ko lang noon may maabot ako sa kumpanya na ito. And ayun, nagpursige lang ako, ginawa ko yung best ko, nagtrabaho ng malupit, nagtrabaho ng maayos at nakisama ako ng maayos sa aking mga katrabaho. Pero alam nyo guys, kahit naman gawin natin yung best nating makisama, yung best nating magtrabaho, may mga pagkakataon din talaga na merong mga taong hindi natutuwa sa atin. May mga pagkakataon din na minsan hindi nila nagugustuhan yun, lalo na pagka mga matatagal na rin sa company yung ating mga katrabaho, and tayo bilang foreigner, pagka nalalagpasan natin sila, yung pride din nila hindi okay sa kanila. Kaya minsan doon nag-i-start na nambubuli din sila. Though hindi masyado kong na-experience dito sa branch na ito yung pagbubuli. Na-experience ko ang bully nung sa unang-unang branch na kung saan ako nag-start mag-work dahil hindi pa tayo marunong ng salita nila, hindi tayo nakakabasa. At na hindi mo sila naiintindihan, ramdam mo na nabubuli ka. So, ang ginagawa ko na lang noon, iniiyak ko na lang siya pagka nandun ako sa hugasan, habang naghuhugas ako at naalala ko lagi yung kinakanta, yung God Will Make a Way. Yan, paborito kong kantahin yun nung ako'y nabubuli at ako'y naghugas ng plato. Ayan, naalala ko tuloy. Pero alam nyo guys, siya yung nagbigay sa akin ng inspirasyon na yung motivation ba na pagpupursigihan ko, gagalingan ko. Kaya ngayon nasasabi ko, thank you doon sa pagbubuli na yon dahil naging inspirasyon ko kung saan ako kung saan yung narating ko dito sa kumpanya na ito. Kasi guys, nag-start ako from the tagahugas at hanggang sa naging staff tayo, hanggang sa naging assistant manager tayo. Pinagpapasalamat ko. Yun siguro parang ang sakit-sakit, ang sama-sama ng loob mo, pero ngayon masasabi mo na thank you sa mga na-experience mo na mga ganun sa buhay mo o pagbubuli ng mga katrabaho mo, dahil sila yung naging dahilan
dahilan dahil yun yung naging dahilan para makarating kung saan ako ngayon nandito. Parang ngingitian mo na lang pala siya pag nalagpasan mo na yun. Pero kung nandoon ka pa sa punto na yon, ang advice ko sa inyo, namnamin nyo lang and gawin yung inspirasyon yon. Ginawa ko inspirasyon yung pambubuli sa akin at hindi ako nagpatalo doon, hindi ako nag-quit. Pagkos pinagbutihan ko, nagpursigi ako para marating ko at matupad ko yung pangarap ko. And alam nyo guys, hindi ko naman talaga akalain din na yung journey ko sa 16 years na pagtatrabaho ko sa isang company, yung pala yung binigay sa akin ng Diyos. May purpose at bakit ako nag-start from tagahugas, paunti-unti hanggang sa narating ko yung pagiging assistant manager para pala magamit ko yon into the second level na yung nagnegosyo na nga ako ngayon. Kaya lahat ng mga natutunan ko sa kumpanya na ito talaga guys, na i-apply ko ngayon sa negosyo ko, and very very thankful talaga ako, and bilang pasasalamat sa kumpanya na ito. Kaya pag tinatawagan naman nila ako at libre naman ako at talaga namang ginagawan ko ng paraan para makapagbigay ako ng oras, parang pasasalamat ko na lang din hindi sa kumpanya na ito na nagtiwala sa akin, na nagbigay sa akin ng pintuan para matupad ko yung pangarap ko at maabot ko kung nasaan ako ngayon. Dahil dito sa kumpanya na ito, tinuro sa akin kung papaano makisama sa tao, papaano yung magtrabaho ng malupit, at kung papaano yung magkaroon ng tamang negosyo. At dahil nga food business siya, kaya naman sa food business din ako nagnegosyo dahil alam ko dito may gagamit ko lahat ng mga na-experience ko. And laban kasi natin guys, kung hindi tayo marunong makisama sa mga katrabaho natin at hindi natin pagbubutihan yung trabaho natin, malamang sa malamang hindi talaga tayo magtatagal sa isang kumpanya. Kaya kahit saan naman tayo pumunta, hindi talaga perpekto. Meron at meron talagang aayaw sa'yo, meron at meron talagang hindi magugustuhan yung ginagawa mo. Pero naniniwala ako na kung magiging consistent ka lang at papakita mo doon sa kanila na kabutihan ng puso mo, yung pagpupursigi mo, naniniwala ako na pag nakita nila yon, meron at merong magtitiwala sa'yo, meron at merong makakakita ng pareho kayo ng interes at masarap na hindi mo sila iiwanan. Kaya naman ako guys, I'm very very proud talaga saan ako ngayon, yung mga katrabaho ko, as in ngayon mga kaibigan ko pa rin sila. Kaya naman anytime hindi ako natatakot na if ever ano man ang mangyari sa negosyo ko, meron akong babalikan na pangalawang tahanan ko na kung saan nandirito rin yung mga pamilya ko. Yun lamang guys, I hope may mga natutunan kayo sa mga isinyer ko sa inyo. Kaya sa mga katulad ko na nagtatrabaho sa ibang bansa, laban lang po tayo, focus lang po tayo sa goal natin at pagdaanan lang po natin kung ano man yung mga paghihirap, kung may mga bully na nangyayari sa mga katrabaho natin. Pero wag po tayo doon huminto. Ipagpatuloy lang po natin at huwag tayong papatalo doon sa pagbubuli sa atin. Bagkos patunayan natin na mali sila, na mas may karapatan tayo na mag-stay sa isang kumpanya dahil tayong Pilipino ay ibang magtrabaho. Nandoon yung ating dedikasyon at nandoon yung ating pangarap na may marating sa buhay dahil sa pamilya natin. Mas malalim ang pinanguhugutan nating mga Pilipino dahil may pamilya tayo na kailangan nating ipaglaban para suportahan natin sila. At sa mga katulad ko na nangangarap ding magnegosyo, I hope may natutunan po kayo sa mga naging experience ko na kung saan dinala ako ng Diyos sa pagninegosyo. Naging proseso ito sa akin at ito ang plano ng Diyos sa akin. Kaya naman dito sa binigay na blessing na negosyo ng Diyos sa akin, sana mapagpursigihan ko pang mapalaki para naman makatulong din ako sa ibang tao na makapagbigay ng trabaho. Yun lamang guys. Maraming salamat at kung nagustuhan nyo po ang video na ito, please like, share, and follow. Chato Mateo. Ayan guys, papakilala ko sa inyo si Honda Sang. Siya yung aking senpai dito na matagal-tagal na. Juri san daisuki. Ay, sumari ka to. Nang kay Stokoto, Juri ni Nanika.
だって週に1しか会えないから寂しいじゃん。Ayan guys, tontuwa siya. Arigato. Gambaro ne. Gambaro. Ay, arigato. Arigato. Ayan guys, matagal na siya. 3 dekada na siya dito. And isa siya sa aking tinitingala dahil napakabait niya. Yasashi Toyota to. So, Ayan arigato. guys, thank you for watching. Bye-bye. Hindi kami makapag-vlog sa loob. Syempre, confidential. Yay! Yay.